Ginanap ang Annual Regional Convention ng Graduate Education Association of Chartered Colleges and Universities of the Philippines o GIACOP noong 15 ng Setyembre sa Bulacan Capitol Gymnasium. Sa temang Enhancing Graduate Research Competency through Monitoring for International Presentation and Publication, dinaluhan ang nasabing convention ng graduate students sa iba't ibang universidad sa Region 3. Well, the objective of this activity is to enhance the training of our graduate students, particularly on research. Sinimulan ang naturang programa ng pambungad na panalangin at pag-awit ng lupang hinirang na pinangunahan ng Bulsu Saring Himig. Isang awit naman ang inihandog ng presidente ng Bulacan State University na si Dr. Mariano C. De Jesus bilang pagbati sa lahat ng mga dumalo sa convention. Talagang mainit ang pagtanggap ng ating mga kapatid, kapuso at kapamilya sa Bulacan State University. I challenge the JFO to be part of the new revolution, to each and every one of us make sure and to ensure that the members of our family, of our community, and our society will be given opportunity and access to education. Naging isang malaking hamon naman sa mga graduate students ang ibinigay na lecture ni Dr. Emma Poryo. I always tell my students, you have no right to critique any book or any writing if you have not written one. It is easy to criticize than to do it. It does not take talent to criticize. Remember this. It does not take talent to criticize, but it takes talent to write, to read, and to perform. Matapos ang makabuluhang mensahe, iniabot ng mga officer ng GIACOP kay Dr. Emma Poryo ang Certificate of Appreciation. Nag-enjoy ako kasi sa dami ng participants, marami rin ako nakilala, and then dun sa lecture kanina ni Dr. Emma, marami ako nalaman tungkol dun sa kanya experiences in and out of the country. Naging tulong sa amin kasi as graduate students, yung pinaka-team kasi nung assembly namin ngayon tungkol sa research dahil kailangan namin yon bago kami matapos ng pag-aaral namin sa masteral kung paano gumawa ng tamang thesis yun, o study. Tunay na Bulakenyo, pambihira ang kontribusyon sa larangang napili at may natatanging nagawa para sa lalawigan o bansa. Iyan ang mga batayan upang matawag na Dangal ng Lipi ng Bulacan. Ito ang pinakamataas at pinakaprestihiyosong parangal na ibinibigay ng ating lalawigan. Taon-taon, mula noong 1974 ay naging tradisyon na ng pamahalaang ng lalawigan ng Bulacan ang pagpili at paggawa ng pagkilala at karangalan sa mga anak ng lalawigan ng pag-ambag sa kanilang di matatawarang galing at kahusayan, talino at kakayahan, hilig at kabayanihan tungo sa ikapagtatamo ng kaunlaran, kapayapaan, katarungan, katatagan, kaginhawahan, kaligayahan, kagalingan, kaligtasan at kalayaan ng lipunan. Ngayong taon, 14 na Bulakenyo ang kinilalang Dangal ng Lipi na pinarangalan sa Hias Pavilion noong 15 ng Setyembre. Sa larangan ng agham at teknolohiya ay kinilala si Ginoong Manolito Bulaong na naging direktor ng Research and Development Cluster ng Philippine Center for Post-Harvest and Mechanization at tinaguri ang Outstanding Agricultural Engineer ng Philippine Society of Agricultural Engineers. Kinilala si Ginoong Bernardino Nunez sa larangan ng agrikultura sa pagsusulong niya ng organic agriculture, pangangalaga sa kapaligiran para sa mas magandang ani at patuloy na pagtuklas ng makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Isang guro at lingkod bayan, iyan si Ginang Edna Santos Cerudo na kinilalang Dangal ng Lipi sa larangan ng edukasyon. Pinarangalan bilang isa sa outstanding teacher sa bansa noong 1984 at isa sa Bulacan Outstanding Administrators and Teachers noong 1993. Bilang Division Superintendent sa lalawigan, nagawa niyang maging tanyag ang Bulacan sa larangan ng academics, culture at sports. Dahil sa kanyang husay at talino, naitalaga ang isa pang Dangal ng Lipi sa larangan ng edukasyon bilang ika-76 na rektor ng Universidad ng Santo Tomas ng Vatican Sacred Congregation for Catholic Education. Siya ay si Reverend Father Herminio Vida Gohoy, OP.
Ang dangal ng lipi sa larangan ng entrepreneur ay si Ginoong Feliciano Cruz na nagsimula lamang bilang tauhan sa isang palaisdaan. Kaakibat ang sipag at tiyaga ay naiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan sa tulong ng pahiram na puhunan na kanyang napagyaman. Sa larangan ng pangangalakal at industriya ay kinilala si kagalang-galang Henry Lutao. Nagsimula bilang franchisee ng FedEx Air 21 at dahil sa pagsisikap ay nakapagtayo ng sariling kumpanya, ang Bulacan Logistics Incorporated, na nagawaran ng Centennial Certificate ng Bureau of Internal Revenue noong 2005 dahil sa pagiging tapat sa batas. Dahil sa kanyang mataas na uri ng paglilingkod bilang nurse sa Estados Unidos, nagawaran ng Bulakenyo expatriate na si Angelica Ligas ng Nursing Distinction Award for the Palm Beach Country in Florida at Best Nurse International ng Philippine American Society. Well, it's a great honor. I couldn't even speak. Hindi po ako makapagsalita dahil sobrang kasayahan ko sa karangalang ito. As a matter of fact, na all the way from United States, I flew here just for this prestigious award. So it's really something that to treasure for the rest of my life. Tanging quality na dapat nating i-continue ay yung commitment, dedication, being trustworthy, and yung love mo sa kapwa mo. Kailangan i-share natin kung ano man meron tayo. It doesn't need to be money or anything, but to inspire other people is a big challenge. Kinatawa ng Citizens Battle Against Corruption sa Kongreso at isa sa pinakabatang kongresista, pinatunayan ni kagalang-galang Joel Villanueva na ang bawat kabataan ay may magagawa upang mapaunlad ang kanilang kinalalagyan. Siya rin ang kasalukuyang director ng Technical Education and Skills Development Authority. Kilala sa kanyang matapat at mahusay na paglilingkod bilang sundalo. Iyan si Lieutenant General Anthony Alcantara. Dahil sa kanyang talino, itinalaga siya ng Pangulong Aquino bilang Deputy Chief of Staff o ang ikatlo sa pinakamataas na opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Vice President for Corporate Affairs man siya ng Manila North Tollways Corporation, hindi nakalimot si Binibining Maria Elena Ochoa sa pagtulong sa kanyang bayang Pulilan kung saan nangunguna siya sa mga gawaing pansimbahan at medical missions. Aktibo rin siya sa river cleanups at tree planting sa Angat Watershed. Ang dangal ng lipi sa larangan ng pangkalusugan ay si kagalang-galang Margarita Huico na chairman din ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dahil sa kanyang mga gawain at dedikasyon ay napataas ang antas ng paglilingkod ng mga pampublikong ospital sa bansa. Tulad ng lupa, ang tao'y marupok at ang pag-ibig kong ito. Iyan ay ilan lamang sa mga obrang komposisyon ng ating dangal ng lipi sa larangan ng sining at kultura na si Ginoong Ernesto de la Peña. Siya rin ang isa sa mga sumulat ng awiting Magkaisa na naging tanyag noong EDSA Revolution ng 1986. Ang dangal ng lipi sa larangan ng propesyonal ay nagtapos ng abogasya sa Ateneo de Manila University bilang salutatorian. Naging presiding judge ng Regional Trial Court ng Lungsod ng Makati at nanilbihan sa Court of Appeal sa loob ng 7 taon. Sa ngayon, si Magistrado Estela Perlas Bernabe ang bagong talaga ng Pangulong Aquino bilang isa sa mga Associate Justices ng kataas-taasang hukuman. Ang tinanghal na tanging dangal para ngayong taon ay ang tagapangulo ng Senado na si Senador Juan Ponce Enrile na kinatawan ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile na siya ring naghandog ng tugon sa ngalan ng mga dangal ng lipi awardees. On behalf of my father, Senate President Juan Ponce Enrile, I would like to thank the province of Bulacan under the leadership of Governor Wilhelmino C. Alvarado and Vice Governor Daniel Fernando and Reverend Father Mario Jose Ladra for the tanging dangal ng Gawad-Dangal ng Lipi 2012. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagkilala sa kanyang naging mga ambag na sa pagsulong ng demokrasya, kalayaan, katarungan at kaunlaran. As his daughter, I am proud that my father has always lived a life of courage, honor, and integrity. It is heartwarming to note that many people admire and respect his dedication and unwavering commitment to excellence and public service. I sincerely hope that
his outstanding achievements and contribution to our nation's political, economic, and social development would serve as an inspiration, especially to the younger generation. Isang napakalaking karangalan at kulang ang salita para i-describe yung kaligayahan na nararamdaman natin, na napapansin po yung ginagawa natin sa paglilingkod bayan, at binabalik ko po sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Parang walang kapantay. Dahil sa ngayon ko lang napatunayan na ako pala taga Bulacan, Bulakenyo. Masaya, number one, dahil na-recognize yung effort natin, yung contribution natin sa community, yung contribution natin sa pag-unlad ng lalawigan ng Bulacan. Bilang isang maliit na mangangalakal, nakapagbigay tayo ng hanap buhay, nakatulong tayo sa mga mahihirap nating mga kalugar sa ating pamayanan, at dahil sa mga gawain nating ito, na-recognize ng ating pamahalang panlalawigan. So this is a great honor for me na maging awardee ng Dangal ng Lipi. Tunay ngang dakila ang mga Bulakenyo saan man sa bansa at saan man sa mundo. Inyong natunghaya ng isang linggong pagdiriwang ng Singkaban 2012, naway patuloy nating tangkilikin ang taunang serbisyong ito at patuloy na iukit sa ating puso't isipan ang kalinangan ng ating kasaysayan sa paglipas ng panahon. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunan at sana'y huwag po kayong magsasawa ng pagsubaybay sa ating programa. At sakaling ito inyong makaligtaan, maaari na itong mapanood sa YouTube. At para po sa mga nais magbigay ng kanilang comments and suggestions, pakilike lamang po sa Facebook ang Galing Bulacan TV program. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ni Governor Wilhelmino C. Alvarado, 10 ng bumubuo ng Provincial Public Affairs Production Staff, ito po ang inyong kalalawigan, Katrina Ann Sabino Bernardo ng Bulacan. Huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan.